our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na, dahil napakaraming mga nagme-mensahe sa akin na gawan daw ng content itong si Kulaong. Oo, no? Na ngayon ay nakalaya na nga sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bail. Eto na ngayon mga boss, kaya nakapag-bail kasi merong dalawa dun sa qualified human trafficking na hindi naka-attend na ng kanilang mga hearing. Karapatan niya naman 'yon na mag-bail. Kaya nakapag-bail yung mama. Ganun talaga 'di ba? Hindi natin mayalis 'yon. Pero yung iba kasi, ang alam ng mga tanga, yung mga nuknukan ng tanga at bobo na akala nila tapos na yung mga kaso. Patong-patong pa rin yung mga kaso na kanyang dinadaluhan sa hearing. Ganun yung mga boss. Para lang sa kaalaman ng iba dyan, na mga nagtatanong, baka akala, tapos na. Marami pa rin pong kaso na dapat na kailangan maabsuelto siya. Hindi pa po absuelto sa madaling salita. Balikan natin yung mga parang nakakamiss yung mga panahon na nung mga talagang labanan. At least ngayon kasi, yung mga dating mga nakakatunggali natin na mga vlogger, wala na no? Mga lahat halos nagsipag binabatikos na nga siya Ayan. Pasok. Malabong. Hindi totoo. Langang pera. Paano magkakaroon ng kape yan? So, hindi Yun kanya yung hindi kanya yan. Unang-una, kung naalala niyong umiyak yan, nung panahon ni Isko, yung taga Cebu na yan ay nagpadala sa kanya ng 500,000 para pambili ng bigas kay Isko Moreno. At yun yung dinidikitan niya ngayon, yung hinuhut-hutan niya ngayon, si Bell Pepperpool ng Cebu. Okay? So, pa rin. Kaya nung nagpadala yan, halos araw-araw na yan tinatawagan yan hanggang ngayon. So yung kape na yan, yung kape na yan, yan yung alam kong pagmamayari niyan, yung taga Cebu. Hindi siya. Hindi siya. Para may promote, ipinopromote nila ngayon yan para maging mabango. Naalala mo, makikita mo yung mga meeting nila. Katarantaduhan na yun. Kahit ako, hindi mo na mapapaniwala doon sa kanila. Wala puro na yan. Pectus na yan. Ayan na si Yami, nagda-drive. Yami! Boss Yami. Shout out. Nga. Happy holiday. Hindi pa kayo nasanay, kayo naman. Para naman bago kayo ng bago. Tama kaya? Dear, para naman kayong bago ng bago. Kaya, diba? Mga award, yung mga kung ano man yung mga nakikita ngayon ng mga tao. Yun yung mga palamuti lamang. Diba? Alam naman nating lahat yun pero teka muna, ikaw yata yung kausap dito tingnan mo Yan, napag-aaral ng nagiging trapon. Ayan. Sinabihan ko nga si Johnny. Si Victoria? Wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano ko si Johnny. Alam mo may utang sa akin yan hindi pa nagbabayad kung totoo okay, si Pacquiao yan, si Pacquiao. si Victoria. Victoria ko. $30 million ang utang sa amin yan. 30 million. Shit, man. $30 million. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Marinig pa ng mga vlogger ng BBS. Consistent of what po yun? Yung matisipay. Pacquiao matisipay. Ang patang dito, pinromote niya mag-isa na nangutang siya sa amin. Complete, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan Ginamit niya yung pagka-senador
Ayun. Alam ni Yama yan. Nakita ni Yama yan. Yama, alam mo pala to eh. Pabira ka, binanggit ka oh. Alam mo pala to eh. Hindi, ano yan, ang kausap niya dyan si Mami Victoria. Kami, naka-video call kami niyan, Team FLM. Ito na Yama, si Biyahe ni Koy. Pakita ka naman. Yo, yan ko, JC. Balita. Shout out. Merry Christmas, Boss Mike. Merry Christmas. Si Boss Yama pala to. Tayo na nakabalik pa yan? Nakalabas pa yon? Siyempre, Marcos, Brad eh. Sino ba presidente ng Pilipinas ngayon? Uy, Gamit niya, gamit niya yung mahiwagang anting-anting. Nilabas na ba yung Bertod? Nadali tayo doon. Matindi yan. Nilabas na ba niya yung Bertod niya? Marcos meron talagang agimat. May nagsabi sa akin yan eh. Na kahit na sino talaga, kahit ikaw Biyahe ni Koy, kaya ka ng manipulahin pagkaharap mo yun. Ay, wag ako. Si Yama. si Yama nga nadali. Si Alfa Romeo nga nadali eh. Wag ako, basta ko na siya. Yung kaibigan ko nga nagalit dyan eh. Biruin mo ngayon eh, kinakausap pa. Nagulat ako doon na Boss Mike, nakalabas pa to ng ano. Ang alam na, pero maganda naman nito, sinabi naman ng batas na hindi siya talaga Marcos. Na nagpapanggap talaga siya. Final warning na yun sa publiko. Pero pag may nauto pa to, mahirap. Ay meron, marami. Until marami, now? Dami. Sigurado yan. May mauto pa yan. Sigurado yan. Meron bang sa Japan nga lang, pati tita ko 150,000. Yung sa tita ko kasi nabalitaan ko, ang galing na daw ang galing daw magpatakbo ng mag-manipulate ng ng tao. Kumbaga madadala ka daw, sabi ng tita ko sa akin, madadala ka daw talaga dun sa pananalita niya, the way na nag-deliver daw siya ng isang words, talaga mabibilib ka daw eh. Ganun eh. Meron pa nga yan eh, yung nagpanggap na kapatid. Yami, sino yun? Yung nagpanggap na kapatid? Yung pastor. Ano yun? Si MCM yun. MCM ng Japan. Patay na yata yun eh. Pero nasira din yung buhay nun eh dahil doon sa di ba? Ginawa niya. Boss Mike, alam mo ba ginawa nun? Kausap namin, nagpapakita ng mga diamond. Sabi niya, kaming mga Marcos, kaming mga ganito talaga, meron kaming pare-parehong ganito. Isa din yan eh. Naluto din ang utak nun eh. Si Mami, si Okasan, si MCM. Pero ang tanong rin yun. Tapos, di ba, inilabas yun na parang Pinky. Siya si Pinky. Eme. Na taga Malabon, di ba? Kung di ako Pinky nagkakamali. Marcos. Hindi naman po. So, tanggalan na yun. Wala magaling eh. Pinky Marcos nun eh. Hindi, ang tanong dito, di ba ang kaso niya is malaki? Malala yung kaso niya, Boss Mike? Bakit ganun? Bakit biglang nakalabas yan ngayon? Sinong nagpalabas dyan? Sinong naglakad? Ganito yan. Ayon sa source ko, di ba may mga complainants sa qualified human trafficking. Ngayon, ang nangyari biglang yung iba hindi na umattend sa mga hearing. Kaya na-dismiss yung iba. Humina yung kaso. Kasi marami yan eh. Ngayon, nung humina yung kaso, hindi na pumasok sa qualified human trafficking. Ang nangyari, pwede ka na mag-bail. Bail. Okay. Ganon. Ganun pala nangyari doon. Akala ko may lumakad sa loob. Namamalimos ng pakulay. Kulay pula pa gusto. Napaka-demanding. Kaya siya nagpakita kasi nga maraming nagpakulay ng pula.
Ngayon, kapag po hindi siya nagpakita, tingin nyo ba may maniniwala pa dyan? Yun nga yung nakakalungkot. Eto pa. Sabi, marami ako niyan eh. Tao din. Binabalatan niya na rin eh. Sabi yun. Paano? Laki ng kasalanan niya, nilaban-laban niya. Ang ending, nauwi siya sa Pilipinas. Ganda ng trabaho niya. Oy, JC De La Cruz, umakyat ka na. Tama. Eto si Yami. Malis na. Diyan na. Shout out! Kabalo na sa kwentuhan. Pumirot bigla yung tayo ko. Malakas ba? Matutulog na lang si Mike eh. Nawala antok. Nawala antok. Sekretary. Really? Shout out! Daddy David Olagan, Boss Al Romeo, and Boss Mike. Boss Mike. Enjoy ko tong na to. Eto parang hindi ko ni sa panaginip hindi pumasok sa isip ko to na mangyayari to. Dati pag nakikita ko si Yaman, malayo ako eh. Salamat ka. The Kings, kamusta ka na? Happy holiday. Ito, nagpapagaling. Nagpapagaling Binayaran nyo na ba daw ba? Yama, binayaran nyo na ba sa Kings? Bayaran. I-show mo ng check eh. Hindi nga, totoo. Sek, kumusta na si Idol? Sek, kumusta na si Idol? Obo, Daddy, isa yung nga pumunta yun, di ba? Si Boss Mike, alam ni Boss Mike kung nasaan. Sabi ni Papa Rich San Francisco, the Boodle Secretary, lol. Oh my God. Oh, may galit sa'yo Reunion dito. to, reunion. Norman Mangusin, kaya po siya naging Francis Leo. Sabi po ng NBI, sabi sa NBI, sabi ng nanay niya, ikaw na ngayon si Norman si Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos. Hindi po kasalanan kung sino ako at kung ano ako ngayon. Yan po ay kasalanan ng nanay ko. Pwede ko ba sisihin yung nanay ko? Ayun pala. Siguro, Nay, pwede mo na akong kausapin ko mami ko. Palitan ko pangalan ko. Kasi Aaron para hindi matigas eh. Palitan ko na kunwari, Barack Obama. Barack Obama the third. Anyway, bayan! Ratan na mayroong archive yan, ha? Ayos ka, Boss Mike, ha? Nawala antok na nasa Pilipinas eh. Nawala yung antok. David, Daig bang nakakape? Daig ba nakakape kayo? Yes. Oo, kabisado ko pa linyahan ni Boss David diyan kay Erwin Tulpo eh. Sige nga. Isa ka pa, Erwin Tulpo. Nakakaya na ngayon. Sabi ni Boss David, si Francis Leo ay parang si Heso Kristo. Grabe talaga. Kaya kasi siya kinumpara ni Daddy David na parang si Jesu Cristo kasi nagpakain siya ng libo-libong tao. Tawa ko ng tawa. Dami namin katangahan, no? Mag-end live ka na, Boss Mike. Baula dito. Boss Yami. 4 minutes mag-e-end na ako. Hindi naman libo-libo, baka naman hundreds lang. Hindi, libo-libo yun. Kunyari, nag-picture ka ng 100. Libo-libo. Pagka may nanood na 1,000, diba? Libo-libo na. Tuloy natin kay Boss Yami. Sino ba naka-live sa inyo? Wala, hindi pa ako naka-live. Mag-live ka na, doon na po kami. Sige, magla-live Hi, ako. Boss Mike. Thank you very much, ha? Thank you, boss. okay, thank you. Boss Thank you. David. What's So the much, Kings? everyone. Sa lahat ng nasa comment. Laking sakit na doon, lipat tayo, may pag-uusapan tayo Sige, doon. Boss Mike. Yun. Thank you, boss. Thank you po sa inyo lahat. Sino magla-live? Thank you so much, ha?
Si Yami. Magla-live. Boss David, Hindi ako, balik tayo hindi doon. ako pwede. Hindi Balik ako ka doon. pwede. Hindi daw siya pwede. Hindi ako pwede. Hindi ako pwede. O, dali na, mag-live ka na. I-end ko na to. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you rin. Thank you. so God much, bless. Boss Mike. Thank you po sa lahat. Kimberly, thank you so much, Matcap. Thank you. Kaya bababa na ako, Boss Mike. Thank you. Sige, bababa ko na rin to, ha? Thank you, Boss David. Bye. Yun, maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming masayang talakayan ngayong gabi. Muli, Mike Cervera po, laging nagsasabi at nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako na mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.